Nakasurvive nga ba ang kapitan ng Titanic na si Captain E.J. Smith sa paglubog ng barko? May mga naniniwalang oo. May mga nagsasabi na nakaligtas daw siya sa paglubog nito. May mga witness din na nagsasabi na nakita raw nilang tumalon mula sa lumulubog na barko ang kapitan at lumangoy papasakay sa lifeboat. Tapos nasa kalsada raw ito ng Baltimore, nakita matapos ang trahedya. Pinansagang bayani si Captain Edward John Smith dahil sa pagtulong niya sa marami na makasakay sa mga lifeboats habang ang magarang barko ay unti-unting lumulubog sa malamig na North Atlantic Ocean. Laging kasama ang kapitan sa paglubog ng barko at hindi accepted si Captain Smith sa role na ito. O hindi nga ba? Mga 11:40 PM noong April 14, 1912, nakita ng mga witness di umano ang pagresponde ni Captain Smith sa bridge ng barko matapos masabihan tungkol sa kontak sa iceberg. Ang kinaroroonan niya ay medyo malabo matapos ang engkwentrong yon sa mga crew at marami ang naniniwala na namatay siya sa kanyang sleeping quarters kasabay ng paglubog ng barko. Pero tulad ng maraming biktima ng trahedya, ang katawan niya ay hindi na nakita. Si Thomas Andrews, ang designer ng RMS Titanic, ay nag-report sa kapitan na may significant damage sa lower compartment ng barko at mabilis itong napupuno ng tubig. Nakadisenyo lamang ang barko para ma-handle ang 4 na flooded compartments. Ang masaklap na realization na ang barko niya ay hindi makakasurvive ay nag-sink in na sa oras na yun. Alam ng kapitan ng Titanic na hindi equipped ng sapat na lifeboats para maligtas ang lahat ng pasahero at pati na rin mga crew. In fact, ang kaya lang nitong maisakay ay nasa 1,178, halos kalahati lamang ng bilang ng mga pasahero. Nagdesisyon si Captain Smith na inanunsyo ang insidente sa mga pasahero at inutusan ng mga ito na magtungo sa mga lifeboats sa sumunod na 90 minuto. Yun lang ang merong silang oras bago niya nalaman na ang barko ay malulubog sa tubig. Ang announcement na yun ay ginawa mga 12:05 ng madaling araw. Inutos niya ang pagpapababa ng mga lifeboats at mga 12:45 AM ay desperadong sinubukan na makontak ang pinakamalapit na barko, ang RSM Carpathia, pero bigo siya. May nakitang ilaw mula sa isang barko sa mas malapit sa RMS Carpathia, pero walang sagot ang barko matapos ang ilang beses na pagtatangkang makontak ito. Nang malaman na wala talaga silang magagawa, pinaalis niya ang mga wireless operators mga bandang 2:00 ng madaling araw at sinabihan na gawin ang lahat para makaligtas. Kung ano ang nangyari kay Kapitan Smith sa mga huling oras ng Titanic ay nananatiling misteryo. May mga witness na nagsasabing nakita raw siyang tumalon mula sa barko kasabay ng paglubog nito sa effort na mailigtas ang kanyang sarili. Ang iba naman ay naniniwalang nagpakamatay ito para maiwasan ang mas mahirap na pagkamatay dahil sa lunod. May nagsabi pa nga na habang nasa deck daw ay natangay daw ng malakas na alon ng kapitan pero lumangoy ito pabalik sa barko. May isa pa nga nagsabi na nirescue daw nito ang isang sanggol mula sa tubig. Dinala ito sa pinakamalapit na lifeboat at sinabi sa mga pasahero na susundan niya ang barko bago lumangoy papalayo. Pero may mga nagsabi naman na nakaligtas daw ang kapitan. Kakilala ni Peter Prial si Captain Smith. In fact, nakatrabaho niya na si Smith sa nakalipas na barko dahilan para maging pamilyar talaga siya sa kapitan. Sinabi ni Prial na nakita raw niyang palakad-lakad si Smith sa Baltimore at sinabing hindi lang niyang isang beses to nakita, kundi 2. Nag-usap pa nga raw ang 2 at ang huling mga katagaraw na sinabi ng kapitan sa kanya ay "Be good shipmate until we meet again." Ang 2 lalaki ay sakay ng White Star Liner Majestic ilang taon bago ang naganap na trahedya. Talagang hinintay ni Prial si Smith sa pagkikita muli nila. Inaasahan niyang makita muli ang kapitan at para makumpirmang unang tsansa ng pagkikita, bumalik siya sa parehong kanto ilang araw at naghintay hanggang sa makita nga niya muli ang kaibigan na paparating. Kinausap niyang dating kapitan. Ang sabi niya, tinapos raw ni Smith ang pag-uusap sa mga salitang "Very well, Prial, but please don't detain me. I am on business." Umabot sa 1,500 ang namatay sa pagkalubog ng Titanic at lahat ng dyaryo sa mundo ay hinalal si Kapitan Smith
bilang isang bayani. By all accounts, matapang niyang tinulungan ng mga pasahero na makaligtas at piniling sumama sa paglubog ng barko matapos niyang magawa ang lahat ng makakaya niya. Pero kung nalunod nga siya nung gabing yun o himalang nakaligtas at patuloy na nabuhay, ay tila maliit na bagay na lamang. Sa paglipas ng trahedya, binigyang pugay ng Michigan Senators na si William Alden Smith ang sikat na White Star Captain. Pinuri ito at sinabihang matapang daw nitong tinulungan ng mga babae at mga bata, maging ang kanyang willingness to die. Pero sa opinyon ko, naniniwala akong sa kasamaang palad ay kasama nga siya sa mga binawian ng buhay sa paglubog ng barko. Pero talagang nakakaintrigang misteryo tungkol sa kapalaran niya. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!